Muling nagpakalat ng fake news ang mga DDS o kampon ni Digongyo at dinamay pa ang buong sambayanang Pilipino. Sa ilang social media posts na pinagbaviral ng mga DDS at ng PDP laban ang partido ng mga Duterte sa Davao, kiniklaim nila na nanlilimos daw ang International Criminal Court o ICC ng ebidensya laban sa kanilang poon na si Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetain sa The Hague. Nakakahiya ang ICC na 10 taon na, 10 buwan ang kinulong ang Tatay Digong, hindi pa palang sapat na ebidensya at ngayon, nag-a-advertise pa para sa ebidensya. At syempre, isa rin sa mga nagpapakalat ng fake news ay ang puganteng si Mima Harry Roque na gustong maging ICC lawyer ni Digongyo dahil sa pera. Pero itinapon lang siyang parang basura ng mga anak ng dating Pangulo. Nakakawindang po yan. Hindi po yan gawain ng matinong institusyon. Dahil ang matinong institusyon, bago magpakulong, dapat sapat-sapat na ang ebidensya. Sa post ng PDP laban sa mga platform gaya ng Facebook, X, YouTube at iba pa, sinabi nila, ICC, nanlilimos ng ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte, PDP Laban Arbitration Committee Chairperson Attorney Jimmy Bondoc took to Facebook to comment on the International Criminal Court's ongoing investigation into the Philippine drug war. Kasama sa kanilang post ang screenshot ng fake news na ipinakalat ng DDS senatorial loser na si Jimmy Bondoc na ngayon ay nahaharap sa kasong inciting to sedition at inciting to rebellion or insurrection. Sa Facebook post niya kung saan dinamay pa niya ang buong bansa, sinabi ni Bondoc, Filipinas, bring him home. ICC, no. By the way guys, baka may ebidensya kayo. Pasend na lang po. So ayan ang abogadong pulpol ng mga DDS. Tagalog na nga lang, mali-mali pa ang punctuation. Halatang walang utak. Nagkalat pa ng fake news ang galunggong na si Jimmy Bondoc. Ang sinasabing panlilimos daw ng ICC na ikinakalat ng mga bobong DDS ay ang tinatawag na witness appeal sa microsite na inilunsad ng ICC. Para sa kaalaman ng mga DDS at ng mga Pinoy na nabudol nila, standard ICC practice ito sa mga ongoing investigations. Ginawa na rin ito ng ICC sa mga nauna nilang kaso at respondents. Pinapalabas ng mga fake news peddlers na DDS na mahina raw ang kaso ng ICC at wala raw ebidensya laban sa poon nila. Pero sa totoo lang, kabaligtaran ang sitwasyon. Ang ibig sabihin nito, papunta na sa full-blown trial ang kaso ni Digongyo at active at lumalawak pa ang investigasyon. At hindi lang yan, kailangang maghanda na ng daan-daang milyones ang pamilya Duterte pambayad kay paldong international lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman. Kaya ngayon, ang mga DDS ay nagre-resort na lang sa fake news at lantaran pang sinisiraan ang ICC. So good luck sa kaso ng poon nilang mamamatay tao, plunderer, traitor at aminado pang adik.